Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Makaraan ang 5 taon. 5 taon na ang nakakaraan ngunit parang kahapon lamang. Dahil hanggang ngayon ay dala pa rin niya ang masakit na nakaraan na siya mismo ang may gawa. Masakit pa rin hanggang ngayon dahil araw-araw ay sarili niya ang sinisisi niya kung bakit siya nagdudusa sa ngayon. Nakasakay siya kay Blanco, ang paborito niyang alagang kabayo. Kasalukuyan silang umiikot sa napakalaking lupain ng kanyang ama na may tanim na mga niyog. It almost 40 hectares land that was planted with coconut trees at every 6 months ay nag-harvest sila at nangungopra ng niyog. Milyones rin ang kinikita nila mula rito. At ang kalahating kita ay dinideposito niya sa bangko na parte ng kanyang ama. Samantalang ang kalahati ng kita naman ay sa kanya. 5 taon na niyang pinatatakbo ang kanilang koprahan sa probinsya. Ang lahat ng kinikita niya mula rito ay itinatago lamang niya sa bangko. Sa pinakagitna ng niyugan ay nagpatayo siya ng mansyon na hindi pa natatapos hanggang sa ngayon dahil kulang pa ang ipon niya. He only lives in the nipa hut. Living in the province made a simple man. May mga maliliit na kubo rin sa loob ng niyugan kung saan naninirahan ang mga tauhan nila. Nagtataka nga ang mga ito kung bakit ayaw pa niyang lumipat sa mansyon niya dahil pwede naman siyang lumipat dahil 90% na itong tapos. Pero para sa kanya, para kay Isabel iyon at para sa mga anak nilang dalawa. Hanggang ngayon ay umaasa siya na sana balang araw ay magigising na lamang siya na bumalik na ang kanyang mag-iina. Sa likuran nila ni Blanco ay nakasunod ang 3 alaga niyang aso. Maliliit pa lamang ang mga ito ay inalagaan na niya. Sina Melky Max at Trapo na kahit aska lamang ay puro, malalaki at matatalino naman. Itong mga alaga niya ang naging karamay niya sa gabing wala siyang ibang gawin kundi ang umiyak habang iniisip ang mahal na asawang sinayang niya. Saksi ang mga alaga niya sa lahat ng pagungulila niya kay Isabel at sa mga anak niyang hindi pa niya nakikita. Sa laki ng lupain na iyon ay kailangan talagang bantayan dahil may mga taong nakakapasok sa niyugan at nagnanakaw ng mga niyog upang ibenta sa bayan. Ilang buwan na lamang ay harvest season na naman. Tumigil si Blanco sa isang batis. Marahil ay uhaw na ito. Sa oras na iyon ay nakataplis lamang siya at nakasuot ng kupas na pantalon. Mas lumapad na ang kanyang katawan dahil sa pagtatrabaho sa niyugan. Hanggang balikat na ngayon ang buhok niya at balbas sarado na rin siya. Mas naging kayumanggi ang balat niya dahil exposed na siya palagi sa araw. Ang daming nagbago sa kanya. Hindi lamang ang kanyang pangangatawan, kundi sa pag-uugali na rin niya. Malapit sa kanya ang kanyang mga trabahador kada buwan kasi ay binibigyan niya ang bawat pamilya ng 1 sakong bigas, allowance at groceries. Alam kasi niya kung ano ang pakiramdam ng mga mahihirap. Kaya palagi niyang sinusuportahan ang kanilang mga tauhan. Pati nga ang mga ibang tao na nakatira sa probinsya ay lumalapit sa kanya at humihingi ng tulong. Hindi rin naman siya nagdadamot sa mga ito. Naranasan na rin niya kung paano magutom at mawala ng pera. Kaya hindi niya maaatim na pabayaan kung sino man ang lumalapit sa kanya. Lalong-lalo na ang mga may anak. The life he lived once taught him about poverty and empathy. Malayong malayo na siya sa dating layo ni desente at formal palagi. He looks like a province man. This time but looking at the mirror made him realize that he looks much better now compared 5 years ago. Na parang naging malnourished na siya dahil sa sobrang stress niya. Bumaba siya mula sa kabayo at umupo siya sa may malaking bato sa tabi mismo ng batis. He cleaned his face, washing it water. Kumusta na kaya si Isabel?
Ang mga anak nila, ano kaya ang itsura? Kamukha ba niya? Marami siyang katanungan sa isip na hindi niya masagot. Ang akala ng mga kapatid niya ay nasa Amerika siya at pinapatakbo ang negosyo nila doon. But he has always been in the province, living a simple life that he learned to love already. Akala niya noong una ay hindi siya mabubuhay sa probinsya. Pero masarap rin pala. Nagtanim siya ng mga gulay para hindi na siya bibili pa. May alaga na rin siya mga manok, itik at baka. Lahat ng ito ay natutunan niya sa probinsya. Sa tulong ng mga taong naging kaagapay niya sa pagpapatakbo sa negosyong ito. Boss, nandito po pala kayo. Kanina ko pa kayo hinahanap. May mga tao na naman po na naghahanap sa inyo. Wika naman ni Mang Delfino sa kanya. Nakasakay rin ito sa kabayo at tumigil na makita siya sa batis. Ang batis na nasa dulo ng lupain nila. Sa kabila ng batis na iyon ay hindi na nila pag-aari. Sige, pabalik na rin ako. Aniya. Babalik na siya sa kanyang kubo. Alam niyang hihingi na naman ng tulong ang mga taong tinutukoy ni Ma'am Delfino. Bigas at mga dilata lamang naman ang bigay niya. Hindi rin niya sinasanay na bigyan ng pera ang mga ito at baka masasanay. Boss, malapit na rin naman ho ang eleksyon. Tumakbo ka na lang po sigurong kapitan. Wika naman ni Mang Delfino habang magkasama silang pabalik sa kubo niya. Mang Delfino, wala po akong hangarin na tumakbo. Wala po akong interes sa politika. Gusto ko lang po talagang makatulong kaysa sa magugutom ang mga taong ito. Aniya rito. Alam naman ni Mang Delfino ang tungkol sa kwento ng buhay niya. Alam rin nitong hiwalay siya sa asawa. Tanaw pa lamang nila mula sa kalayuan ang kubo niya. Pero ang mga alagang aso niya ay panay tahol na sa mga taong nakapila na. Shhh! Saway niya sa mga ito at tumigil naman ang aso sa kakatahol. Mga bagong mukha na naman ang karamihan sa pumipila. Hindi rin naman niya pwedeng iwasan ang mga taong ito. Dahil sa itsura pa lamang, tila kailangan talaga na makakain. Boss, ibibigay ko na po ang mga ayuda sa kanila. Tanong naman ni Alwin sa kanya. Sige na Alwin, ibigay mo na, baka malayo pa ang tinitirhan nila. Wika niya at napasandal na lamang sa upuang inuupuan. Maraming salamat po sir. Sana hindi po kayo magsasawa na tulungan ang tulad naming mahihirap. Ang sabi naman ng isa. Walang anuman, basta huwag lang ho pera. Mas maganda pa rin ho kung may trabaho pa po kayo. Yung galing o mismo sa pawis ninyo. Advice niya sa mga ito. Naiintindihan po namin boss. Sabi niya rito, may limitasyon rin ang pagtulong niya. Kung pagkain pwede pero kapag pera na ang pag-uusapan ay iba na rin iyon. May naalala siya kapag usapang pera na. Mahirap pero suga pa sa pera. Walang awa kung maglustay. Napailing siya. Napakahirap kapag may ganong mentalidad pagdating sa pera. Boss, sana po tatakbo kayo bilang kapitan sa darating na eleksyon. Singit ng isang may edad na lalaki. Naku po Manong, hindi po ako nababagay sa politika. Natatawa niyang sambit. Hindi ito ang kauna-unahang taong nagsabi sa kanya ng ganon. Gusto ko lang naman pong makatulong kahit papaano sa inyo. Wala po akong intensyon na mamulitika dahil sa pagtulong na ginagawa ko. Kayo po talaga. Umiiling niyang sambit. Napakaabala na niya sa lupain nila. Dadagdag pa ang politika sa buhay niya. He is really not into it. Hindi naman nagtagal ay umalis na ang mga taong humihingi ng tulong sa kanya. He's far more blessed kasi wala siya sa sitwasyon ng mga ito. At kahit na isang beses ay ayaw na niyang maramdaman pa ang naranasan niya noon. Ituturing na lamang niya na isang masamang panaginip ang nagdaang mga pangyayari. Sumakay siyang muli sa kabayo. Habang dumadaan siya sa mga kubong naroroon, ay binabati siya ng mga tauhan niya. Kitang-kita niya sa mukha ng karamihan kung paano siya titigan. Lalong-lalo na ang mga anak na babae ng mga ito. Alam niya kung ano ang ibig sabihin ng mga titig na iyon.
titig ng pagnanasa habang nakatingin sa pawisan niyang katawan at mga muscles na hinubog dahil sa trabaho niya sa bukid. Alam niyang karamihan sa mga dalaga sa hasyenda nila ay may lihim na pagnanasa sa kanya. Kapag lalapit ang mga ito ay parang naligo na sa pabango. Hindi nagsusuot ng bra at lantaran at halos makita na niya ang mga mapuputing mga dibdib nito. Pero kahit alam niya ang ibig sabihin ng mga ikinikilos na mga ito, ay hindi niya pinapansin at sinusuklian ang pagnanasa ng karamihan sa kanya. He knows he's more attractive now. A moreno type with athletic masculine body. Mas dumagdag pa ata ang angas niya dahil sa buhok at balbas niya. He is wondering, makikilala kaya siya ng mga taong taga Manila? Definitely not. Maliban na lamang kung kapamilya niya at mga kaibigan niya. He is 33 years old now at marami na siyang naging realization sa buhay niya, lalo na pagdating sa prioridad sa buhay. Naiinggit nga siya lalo na kay Mang Delfino. He thought him something that he never apply anymore in his life. Family comes first. Ito ang palaging bukang bibig ng pinakamatapat niyang tauhan. Palagi nitong pinapahalagahan ang pamilya. Masaya siya kapag nakikita ito, na kahit na mahirap at simple ang buhay, ay buo at masaya ang pamilya. Ngayon ay umakyat siya sa itaas ng burol at umupo sa ilalim ng isang punong mangga. Itinali niya si Blanco sa puno, habang ang tatlong alaga niyang aso ay parang may sariling mga isip na umupo rin sa tabi niya at tinitingnan rin ang tanawin na pinagmamasdan niya. Kumusta ka na, Isabel? Napatawad mo na kaya ako? 5 taon na, love. Pero wala akong balita sa inyo. Kumusta na ang mga anak ko? Kilala ba nila ako? Oo nga naman pala. Hindi ako karapat-dapat para sa kanila. Pero sana, love, matatanggap ninyo ang mansyon na pinagpaguran ko rito sa probinsya. Kahit nahiwalay na tayo, sa iyo ko ipapangalan ang mansyon. Pati na rin ang niyugan na ito ay nakapangalan rin sa iyo. Ang ipapamana ko sa mga anak natin ay bunga ng sakripisyo ko. At ito ay tanda na nagbago na ako, love. Binuhos ko rito ang aking oras at nabuo ang mansyon sa hasyendang ito dahil sa inspirasyon ko kayo. Binuo ito ng pagmamahal ko sa inyo, love. Labis akong nagungulila sa inyo at araw-araw ay kakambal ko ang pagsisisi. Sana patawarin mo ako, love. Hindi niya mapigilang lumuha habang sinasambit ang mga salitang iyon. Sa malawak na tanawing nakikita niya ngayon, nararamdaman niya ang kanyang mga alagang aso na tila ba niyayakap siya. Totoo ang sinasabi niya. Ang koprahan sa hasyenda na ito ay walang kabuhay-buhay at parang puso niyang patay noon. Pero dahil sa kanyang determinasyon at pagsisikap ay nagawa niyang buhayin ang koprahan at hasyenda. Naging inspirasyon niya ang kanyang minimiting pagbabago at pagmamahal sa asawang nasa malayo. Nabuhay muli ang hasyenda at muling naging tanyag sa probinsyang iyon. Ng mga kalapit na lupain nila, rito ay pawong mga hasyenda rin na pagmamay-ari ng mga mayayaman at bilyonaryo. Pero ngayon ay mas naging tanyag siya. Yun nga lang ay ayaw niyang pangalanan siya. Ayaw niyang malaman ng mga ito ang totoo niyang pangalan. Ang akala ng mga tauhan niya ay tauhan lang rin siya ng mga Del Carmen. Santi Montelebano, yun ang gamit niyang pangalan sa totoong pangalan ng kanang kamay ni Papa. Tila ba may nag-uutos sa kanya na huwag ilantad ang tunay niyang pangalan at pagkataong ayaw niyang may makakahanap sa kanya. Pero boss lang ang tawag sa kanya ng mga tao sa hasyendang ito. Pagkatapos niyang ilabas ang kanyang saloobin ay bumalik na ulit siya sa kanyang munting kubo. Maliit man pero napakalinis nito. Siya mismo ang nag-aayos at naglilinis sa kubo niya. Isang bagay na nakita niya noon sa dating asawa.
Saktong kapapalit lamang niya ng shorts nang may kumatok sa kanyang kubo. Si Mercedes iyon, anak ng isa sa mga tauhan niya sa hasyenda. "Boss, gumawa po ako ng merienda. Masarap po ito. Tikman niyo po." Nangingislap ang mga mata nito habang tinititigan siya. Kitang-kita niya kung paano gumapang na ang mga mata nito. Sa mukha niya pababa sa katawan niya at humantong sa gitnang bahagi ng shorts niyang may kanipisan. "Salamat, Mercedes." Kinuha niya ang platong dala nito. Bilo-bilo iyon na mainit-init pa. Walang anuman, boss. Sana mag-enjoy po kayo sa pagkain ng bilo-bilo ko." Mahina nitong sambit. "Sige, salamat muli, Mercedes, ha. Matutulog na muna ako. Mamaya ko na lang isasauli ang plato mo." Wika niya sabay sara sa pintuan sa harapan nito. "Just walk straight to the lobby then turn left. The last door in the right, that's the target." Dinig niyang sambit ni Ian mula sa earpiece na suot niya. "Mag-iingat ka." Anito sa kanya. Nanatili siyang kalmado habang naglalakad sa labi ng hotel. Nang tumapat siya sa kwarto sa kanan, ay hindi siya lumingon. She continued and opened the locked door with a tools. Ngumiti siya nang marinig niya ang click nito. Nang mabuksan ang pintuan ay dahan-dahan siyang pumasok. Nakarinig siya ng lagaslas ng tubig sa loob ng banyo. She sat on the bed, reaching out the man's wallet on the bedside table. "Pablo," sambit niya. "She's on the right room and dead." "Isabel, are you okay?" tanong ni Ian. Nakabantay lamang ito sa kanya. "Yeah, don't worry. Listen, you don't have much time. Paakyat na ang mga tauhan ni Pablo." Anito ka Isabel. "Isabel, come on. Ilang minuto bago sila makarating dito." 2 to 3 minutes. Wika naman ito. "Okay." "He must unhurry." Muli nitong sambit. "Ikaw naman, masyado kang nervyoso. Takot ka bang mawala ng nanay ang mga inaanak mo?" Biro naman niya rito. "Bullshit, Isabel. This is not the time to joke. Hurry up. 1 minute down." Hiyaw nito sa kanya. Alam niyang inis na ito sa kanya. Hindi niya mapigilang matawa. Pablo, a rising cartel king in Spain. Marami na rin itong inosenteng taong itinadamay. A drug lord syndicate on suspect of Depren's teenager's disappearance. Hinanda niya ang kanyang baril. 1 fatal shot, iyon ang target niya. Narinig niya ang pagtigil ng paglagaslas ng tubig. Nakita niya ang isang bulto ng katawan na lumabas mula sa banyo. "Hi, sweetie," aniya sabay tutok ng baril sa noo nito. At humandusay na lamang ang lalaki sa sahig. "Mission accomplished," aniya kay Ian. "Shit, Isabel. Nasa pinto na ang mga tauhan niya." Wika naman ito. "Okay." Kinuha niya ang puting kumot na nakatupi sa kama. Itinali iyon sa manipis na bedsheet. "Come on, Ian, on the street," paalala niya. Binaril niya ang glass window ng kwarto at nang sumabog ito, at saka naman niya itinali ang kumot sa paa ng kama at tumalon siya pababa ng hotel patungo sa kalsada. Sakto naman ang pagtigil ng kotse ni Ian sa tapat niya at mabilis silang lumisan sa lugar na iyon. "Pambihira ka, Isabel. Akala ko aabutan ka ng mga tauhan ni Pablo." Wika ni Ian sa kanya. Rinig niyang tumunog ang sipi niya. Millions of money has been transferred to her account. Napangiti naman siya. Ito ang buhay niya after 5 years. Bumalik siya sa pagtanggap ng misyon. Ang totoo sila ni Ian. Minsan naman ito ang gumagawa ng misyon, pero mas madalas ay siya, at ito naman palagi ang gabay niya, looking for escape. Dumiretso sila ni Ian sa isang kainan malayo sa lugar na pinanggalingan nila kanina. Kung sa Pilipinas pa ito, it's ring simple karinderya lamang na pinaganda lamang sa lugar. Hinayaan niyang umorder si Ian dahil si Ian naman ang palaging gumagawa nun para sa kanya. Nag-aaral na ang kambal sa pribadong eskwelahan na malapit lamang sa tinitirhan nila. Kindergarten pa lamang ang dalawa, Daniel and Dexter.
Puro lalaki ang mga anak nila ni Leo. Gusto sana niyang gamitin ng mga bata ang apelyido niya. Pero noong nanganak siya, ay si Ian ang nag-aasikaso ng lahat ng dokumento ng kambal. All the information he provided is so opposite to what she expected. Nilagay rin nito ang pangalan ng pinsan ni Leo del Carmen. Kaya Del Carmen ang dalang apelyido ng mga bata. Nakapirma na rin sa mga birth certificate ng mga ito. Pirmang gayang-gaya ng pirma ni Leo. Gusto talaga niyang suntukin si Ian na makita niya ang dokumento ng kambal. Ngunit wala na siyang magawa dahil authenticated na iyon. At ang dami pang dapat na papeles ang dapat na ayusin kung nais niyang baguhin ang dokumento. Kaya hinayaan na lang muna niya iyon. Napakamadaldal ng kambal at walang hanggan ang mga katanungan ng mga ito. Sa kahit na sinong tao, matatalino ang mga bata. Sa murang edad ay marunong nang magbasa at magsulat. Nagtataka nga rin siya dahil advanced ang development ng dalawa. Bukod sa pagiging matalino ay mababait at maawain rin ang dalawa. Kapag nakakakita ang mga ito ng homeless na mga tao sa kalsada, hinahayaan lamang niya ang kambal. That's one value they know also to have. Hindi puro talino, dapat may puso rin. Katuwang niya si Ian sa pagpapalaki ng mga bata. He is always there by her side. Lalo na sa sandaling may sakit ang mga bata at kailangan niya ng kasama sa school ng mga ito lalong-lalo na kapag family day. Ang laki ng pasasalamat niya kay Ian. Naaawa rin siya rito dahil sa kanya at sa misyon nila ay hindi pa ito nagkakaroon ng karelasyon. 3 taon lang ding mas bata si Ian kaysa kay Leo. He is now in his 30s. Siguro nasa Pilipinas ang soulmate nito. But still she is really thankful to have a best friend like him. Sa loob ng 5 taon ay ito ang tumatayong ama sa kanyang mga anak na nangangailangan ng kalinga ng isang ama. Hindi naman naging malungkot at miserable ang paglayo niya sa Pilipinas. From her downfall, she realized that a woman can stand without a man. Pinalaki niya ang kanyang mga anak ng punong-puno ng pagmamahal. Ni minsan ay hindi niya nabanggit sa mga ito ang tungkol sa ama ng mga ito. Lumaki ang mga anak niya na sobra-sobra ang pagmamahal na natatanggap sa mga taong nasa paligid ng mga ito. Kaya rin siguro marunong magmalasakit ang mga bata sa ibang tao dahil hindi siya nagpapakita ng galit. Instead, puro kaligayahan at kasiyahan lamang ang ipinapadama niya sa mga ito. Masaya na rin naman siya kasi nga may komunikasyon si Papa El at Senyora Anita. Halos gabi-gabi nga ay nagvi-video call ang dalawa sa mga anak niya. Si Karen naman ay tumatawag rin sa mga pamangkin nito at pati na rin kay Lax. Hinahayaan na rin niyang magkausap ang kambal sa mga pinsan ng mga ito na anak ni Lax at Karen. Ni minsan ay hindi binanggit si Leo ng mga kamag-anak nito. Alam niya at nagpapasalamat siya dahil sa pagrerespeto ng mga ito sa damdamin niya. 5 years is already a lot of time at nakamove on na rin siya sa buhay niya. Totoo nga ang sinasabi nila na kapag dumaan ang oras at mga araw ay nagmamature rin tayo. As slowly we accepted and choose to move forward. Life is not perfect. Marami na rin siyang narinig na mga storya ng buhay ng mga kakilala niya dito sa Spain. Kapag hinahatid niya ang mga bata sa school, ay marami siyang nakakakwentuhan sa waiting area. The pain and she left before, nothing compared to the pain those people felt. May mga taong worst pa pala ang nangyari sa buhay. Kumakain sila ni Ian na marinig niya ang ringtone ng sipi niya. It's not a local call. Siguro it's call from her family dahil ang mga pamilya lamang naman niya ang may number sa sipi niya. Isabel? Wika ng taong tumatawag. Sa boses pa lang ay alam na niyang Kuya Aaron niya iyon. Kuya, napatawag ka? Tanong niya sa kapatid. At nararamdaman niyang may kakaiba sa boses nito at bigla siyang kinabahan. Is there something wrong? Dagdag pa niya rito. Bunso si Daddy, nasa ICU siya ngayon. Isabel, umuwi ka rito please. Bukang bibig niya ang pangalan mo bago siya na hospital. May lungkot sa boses na saan ng kuya niya.
Bigla siyang naluha sa narinig. Kuya, ano nangyari? Bakit na hospital si Daddy? Nag-aalala niyang tanong. The doctor said, it's aneurysm, bunso. Umuwi ka na. Hinihintay ka ni Dad. Wika nito. Isabel, what happened? Tanong naman ni Ian na makita siyang naluluha na. Bunso, I'll send you the address, okay? Nasa North Province kami, sa farm ni Jazz, nang inatake si Dad. I'll send you the address of the farm and the hospital. Sana makakauwi ka na kaagad, bunso. Dalhin mo ang mga bata. Matagal na silang gustong makita ni Daddy. Dagdag pa ng kapatid sa kanya. Opo kuya, uuwi po kami dyan. Uuwi po kami ng mga bata. Wika niya sa kuya niya. Ian, we need to go back to the Philippines. Na-hospital si Dad. I think malubha siya. Sasama ako. I can't leave you alone. Anito. Salamat, Ian. Sambit naman niya sa kaibigan. Pagkatapos nilang kumain ay dumiretso na sila sa tinitirhan nilang mansyon na pag-aari ni Kathy. Doon rin nakatira si Ian kasama sila ng mga bata. At si Milita na kasambahay nila. Napakalaki na mansyon. Ang totoo, hindi pa nga niya nalilibot ang lahat ng lugar hanggang ngayon. Mommy, are we going on vacation? Tanong naman ni Dexter na makita nga nitong nag-iimpake na siya ng mga damit ng mga ito sa kwarto. Yes anak, we're going to the Philippines. Bibisita tayo sa lolo nyo. Sambit niya sa mga ito. Tagalog at Ingles ang ginagamit nila na lingwahe sa mga ito. Nakakaintindi rin naman ang dalawa sa Espanyol at nakakapagsalita rin pero sa bahay ay Tagles ang ginagamit nila. Tumalon sa ibabaw ng kama ang kambal dahil sa sobrang saya at excitement. They are so innocent kung ano ang nangyayari. Ang kanyang ama. Sinong mag-aakalang ang kalusugan nito? He always chose healthy foods at maalaga ito sa pangangatawan. Hey Dad Ninong, sasama din po ba kayo? Tanong ni Dexter kay Ian nang makitang papasok ito sa loob ng kwarto nila. Do you want Daddy Ninong to go too? Tanong nito sa mga batang biglang naglambitin sa mga binti ni Ian. Extra kulit ang mga ito pagdating kay Ian. Masyado kasi nitong ini-spoil ang dalawa. Of course, Dad. Para happy po kami. Wika naman ni Dexter. Pakis at yakap muna please, para sasama ako. Palambing na sambit naman ni Ian sa dalawa. Walang humpay ang tuwa ng dalawa habang hinahalikan si Ian sa magkabilang pisngi. Mami, please ko Lolo and Lola. Ang sabi ni Lolo, marami na raw tayong toys sa house nila. Daniel, we got lot of toys to play with Lolo. Ang sabi ni Lolo at Lola, ipapasyal nila tayo kapag umuwi na tayo sa Pilipinas. Yehey! Wika ni Dexter sabay palakpak. Malapit talaga ang dalawa kay Papa El kumpara sa daddy niya, na palaging busy rin sa kumpanya nito. Abala rin kasi ito dahil bumili nga ito ulit ng malaking farm sa probinsya para kay Jazz. Yes anak, pero uuwi muna tayo sa province. Tipid niyang sambit dahil ayaw na niyang mag-usisa pa ang dalawa. It's okay ma'am, basta po kukunin natin ang toys kay Lolo at marami pa raw siyang surprise sa amin ni Daniel. Wika naman ni Dexter. Bukas na bukas ay kukunin na muna niya ang mga documents ng mga bata sa school. Habang nasa Pilipinas ay pag-aaralin na muna niya ang mga bata roon para hindi masayang ang panahon ng mga ito. Nasa second quarter pa lamang at matatalino ang mga ito kahit na iba na ang environment na papasukan. Handa na naman siguro siyang makaharap ito without feeling the pain anymore. Inaasahan na naman niya na darating ang araw na ito. Pero sana nga ay hindi na sila magkatagpo pang muli. She already moved on with her life. She already turned the pain into strength. He is her past. Legally also dahil ang annulment papers din ang nagpapatunay sa bagay na iyon. The only mistake that she did is letting the twin carry his name. Kahit na matagal na panahon na ang lumipas, still may kaba pa rin siyang nararamdaman. The twins look so much like him. A photocopy to be exact.
na nagpapaalala sa kanya ang nakalipas na naibaon na niya sa limot. Nakaraan na sa anumang oras ay makakaharap na naman niyang muli